Si Song Hyun ay isang pari na nagboluntaryo sa lokal na ospital, nagbibigay ng mga huling panalangin, nagkukumpisal, mga huling habilin, at ilang mga kanta na tinutugtog gamit ang kanyang plauta. Gayunpaman, pakiramdam niya ay hindi sapat ang ginagawa niya dahil namamatay pa rin ang mga tao araw-araw sa harapan niya. Kaya kinausap niya ang superior niya na si Father Ro, isang bulag na pari, para ipadala siya sa lab kung saan nag-e-eksperimento para maghanap ng bakuna. Hindi gusto ni Ro ang ideya dahil walang nakakaalam kung ano talaga ang nangyayari sa laboratorio na iyon at hindi yun aprobado ng Vatican. Pero pinaliwanag ni Song Hyun kung gaano ito kahalaga para sa kanya. Pagdating niya sa laboratory, sinabihan siya tungkol sa mga posibleng kakilakilabot na epekto na maaaring pagdaanan niya sa eksperimento, ngunit hindi natakot si Song Hyun at desidido siyang magpatuloy. Ginugugol niya ang mga araw niya sa lab sa pagtugtog ng plauta, pagbabasa, pagdarasal, pagsusulat ng mga liham, at paglalaro ng volleyball kasama ang iba pang mga volunteer. Makalipas ang isang buwan, nagkaroon ng mga paltos ang katawan niya at isang hapon, sumuka ng dugo si Song Hyun sa kwarto niya. Agad siyang dinala sa emergency room at agad na sinalinan ng dugo, ngunit walang kabuluhan ng pagsisikap ng mga doktor dahil namatay din agad si Song Hyun. Pero pagkatapos niyang takpan ng kumot dahil huminto na ang tibok ng puso niya ay nagulat ang mga doktor nang bigla siyang marinig na nagdarasal. Buhay pa si Song Hyun at wala na ang mga paltos niya sa katawan. After 6 months, lumabas na si Song Hyun upang bumalik sa kongregasyon at maraming tao ang naghihintay sa kanya sa pintuan. Kumalat ang balita ng paggaling niya at lahat ay naniniwala na siya ay isang himala dahil siya lang ang tanging nakaligtas sa 500 ineksperimento. Pero nanatili siyang nakabenda ang buong katawan habang bumabalik sa kanyang mga tungkulin bilang pari. Hanggang sa pinatanggal na ng doktor ang mga ito at di daw pangkaraniwan ng bilis ng paggaling niya. Napansin rin ni Song Hyun ang pagbabago sa katawan niya. Naging sensitibo siya sa mga tunog at amoy na nagiging dahilan ng pagkahilo niya at pagduduwal. Nagsimula siyang kilalanin bilang ang nakabendang santo at lumalapit sa kanya ang mga tao sa paniniwalang kaya niyang magpagaling. Isang hapon, pinuntahan siya ni Mrs. Rock upang puntahan ang anak niyang si Kang Wo na may malubhang karamdaman. Nang pumunta siya sa ospital para mag-alay ng panalangin, napagtanto ni Song Hyun na kilala niya ang mga taong ito. Kaibigan niya noon si Kang Wo noong mga bata pa sila. Naroon din si Taejo na inakala ni Song Hyun na kapatid ni Kang Wo, ngunit ang totoo ay iniwan lang siya sa bahay ni Mrs. Rock kaya kinuha niya ito at pinalaki. At sa ngayon ay kasal na siya kay Kang Wo pero hindi siya masaya na mapang-asawa to. Makalipas ang ilang araw nang bumuti na ang pakiramdam ni Kang Wo, inimbitahan si Song Hyun para sa hapunan pero naduduwal siya dahil nakakaamoy siya ng dugo. Hindi niya alam, may buwanang dalaw pala noon si Taejo. Inanyayahan din ng 3 pang kaibigan, si Song Dae, isang retiradong pulis, si Young Do, at ang asawa nitong si Evelyn. Magdamag silang nagkwentuhan at naglaro ng mahjong pero di mapigilan ni Song Hyun na titigan si Taejo, lalo na nung hinawakan siya ni Kang Wo para ikandong at aksidente siyang nahulog sa sahig. Muntik niya na tong sampalin pero sa halip ay umalis na lang siya at tumakbo ng nakayapak. Nang matapos ang gabi at umalis na ang lahat, pinapanood ni Taejo ang asawa niyang natutulog at nagkunwaring sinasaksak ang bibig nito ng paulit-ulit. Samantala, nakauwi na si Song Hyun sa bahay pero sinaktan niya ang sarili niya gamit ang plauta bilang parusa sa makasalanang pag-iisip niya kay Taejo. Nasusuka siya sa amoy ng sarili niyang dugo at bigla na rin siyang nahihilo. Naririnig niya rin ang mga tunog sa malayo at kahit ang mahihinang tunog hanggang sa himatayin siya sa sahig. Kinaumagahan, nagising siya sa init ng araw sa likod niya kaya nagpasya siyang magtago sa kabinet hanggang gabi. Pero nang lumabas siya ay natuklasan niyang may mga paltos na naman ang katawan niya. Kaya nagbandage ulit siya para makapunta sa ospital. Doon ay binasbasan niya ang isang naghihingalong babae. Nahawakan siya nito kaya nagkadugo ang daliri niya at hindi niya napigilan ang sarili na dilaan to. Hindi na siya nakapagpigil kaya pumunta siya sa isang pasyente na nakoma at direkta niyang ininom ang dugo ng pasyente mula sa fortube nito. Pinagaling nito ang mga paltos niya at lumino na din ang mga mata niya. Pero dahil natatakot siya sa mga nangyayari, tumalon siya sa bintana at bumagsak sa ibabaw ng kotse. Pero buhay pa rin siya at di man lang nasaktan. Sa pag-uwi niya, nakita niya si Taejo na hindi makatulog at tumatakbo ulit to ng nakayapak. Sinubukan itong tumakas nang makita siya nito, pero mabilis tong naabutan ni Song Hyun at binuhat para ilagay sa sapatos niya. Pagkatapos ay mabilis siyang umalis dahil ayaw niyang matukso sa dugo ni Taejo. Kinabukasan, nang sumapit na ang gabi, binisita niya si Father Ro para humingi ng payo. Pinatunayan niyang vampira siya sa pamamagitan ng paggawa ng hiwa sa kanyang dibdib at pinahawak niya kay Ro ang puso niya. At mabilis na gumagaling yung hiwa sa sandaling ilabas ni Ro ang kamay niya. Hindi alam ni Song Hyun kung ano ang gagawin sa pinagdadaanan at tinulungan siya ni Ro sa pamamagitan ng pagpapainom sa sarili nitong dugo. Pumupunta na si Song Hyun tuwing mahjong night sa bahay ni Mrs. Ro. Isang gabi, nang tatakbo ulit si Taejo nang walang sapin sa paa, ay pinigilan siya ni Song Hyun at sinamantala nito ang pagkakataong ibalik ang sapatos niya. Pinaliwanag nito na tumatakbo siya upang maramdaman ang paglayo sa impyerno ng pamilya ni Kang Wo, at di niya napigilan ng sarili. Hinalikan niya si Song Hyun at bumaba silang dalawa sa sahig upang umakyat sa langit. Pero nagambala sila ni Mrs. Rock nang inutusan nito si Taejo na bumalik upang alagaan si Kang Wo at sinampal siya nito dahil natagalan siya. Makalipas ang ilang araw, nagsimulang magtrabaho si Taejo bilang voluntaryo sa ospital tuwing linggo na siyang araw din ng trabaho doon ni Song Hyun. Nang matapos na ang misa ay naghanap sila ng silid kung saan ang tao lang ay yung nakomang pasyente, kaya walang makakakita sa kanila habang binabasbasan niya si Taejo.
Pagkatapos mabasbasan, gusto ni Taejo na umunlad ang relasyon nila, kaya pinagtapat ni Song Hyun ang katotohanan. Pinatunayan niya to sa pag-inom sa dugo ng pasyenteng na koma. Nataranta si Taejo at tumakbo pa uwi sa bahay, pero sinundan siya ni Song Hyun na dumaan sa bintana ng banyo. Pinangako ni Song Hyun na hindi siya nakapatay ng sinuman, at sinabi na ang pagiging vampira ay tulad din sa pagkakaroon ng anumang uri ng karamdaman. Tapos binuhat niya si Taejo upang dalhin kasama niya sa isang mas magandang buhay. Pero nang tatalo na sana sila sa bintana, ay nasagi niya yung takip ng inidoro, kaya narinig sila ni Mrs. Raw. Kaya napilitang tumakas mag-isa ni Song Hyun. Tinignan siya ni Taejo habang umaalis at napansin niya kung gaano kalakas si Song Hyun. Kinabukasan, habang nasa ospital si Song Hyun at kumukuha ng dugo ng pasyenteng na comatose, ay tinawagan siya ni Taejo. Gusto nito malaman kung paano magiging vampira ang isang tao. Pagkalipas ng ilang oras, nagkita sila sa rooftop ng ospital at pinakita ni Song Hyun ang iba pa niyang kapangyarihan. Tulad ng pagpapagaling sa sarili pagkatapos uminom ng dugo, paghati sa barya gamit ang daliri, at pagtalon mula sa bubong habang buhat si Taejo. Habang buhat siya, napansin ni Song Hyun ang mga sugat sa hita ni Taejo na resulta ng pangmamaltrato sa kanya ni Kang Wo. Pero nang makauwi na si Taejo, ay nagulat si Kang Wo nang makita rin ang mga sugat niya na parang nag-aalala pa to sa kanya. Samantala, binisita ni Song Hyun si Father Ro, at sabi nito sa kanya, ay dapat siyang bumalik sa lab at humingi ng lunas. Pero masyadong malayo yung lab kaya aabutan siya ng araw. Hiniling ni Padre Ro na bigyan siya ng dugo ni Song Hyun dahil gusto niya din maging vampira upang muling makakita. Pero lubhang nainis si Song Hyun kaya nagpasya siyang talikuran ng sinumpang tungkulin at tumakas mula sa monasteryo. Kinupkup naman siya ni Mrs. Rock at pinatira sa basement kung saan pinalitan niya ng cabinet yung kama para tulugan. Ngayon, mas madalas na silang lihim na nagkikita ni Taejo at lagi niyang inaaya si Taejo na tumakas kasama niya. Pero ayaw ni Taejo dahil sa kanya daw ipamamana ni Mrs. Roy yung bahay at negosyo. Napansin ni Kang Wo na laging wala si Taejo sa kama tuwing gabi, kaya naglagay ng door lock si Mrs. Roy sa kwarto nila at nilalok niya to tuwing gabi. Kaya sinaksak ni Taejo ang sariling hita habang natutulog si Kang Wo. Naamoy ito ni Song Hyuk at agad pumunta sa kwarto nila. Nakita niya ang mga sugat ni Taejo at gunting sa sahig, kaya akala niya ay gawa ito ni Kang Wo. Pero pinigilan siya ni Taejo na patayin to dahil may naisip siya na mas mabisang plano. Makalipas ang ilang araw, nangisda silang tatlo sa isang ipinagbabawal na lugar, at doon ay nagkaroon ng pagkakataon sina Song Hyun. Hinawakan ni Song Hyun si Kang Wo at hinilan niya to sa tubig para lunurin. Nagpupumiglas si Kang Wo paahon, pero hinila ulit siya ni Song Hyun pabalik hanggang sa di na siya makahinga. Nang tuluyan na namatay si Kang Wo ay bumalik si Song Hyun sa bangka at niyakap siya ni Taejo dahil malaya na siya sa kalupitan ni Kang Wo. Pero dahil sa likod nila ay tumaob yung bangka at nahulog si Taejo. Di nagtagal, dumating ang mga pulis at ambulansya at dinala nila si Taejo na walang malay. Bumalik naman si Song Hyun na may dalang malaking bato para ilagay sa ibabaw ng katawan ni Kang Wo para tuluyan na tong lumubog. Matapos sagutin ang mga tanong ng pulis, pinuntahan ni Song Hyun si Father Ro para aminin ang ginawa niya. Pero ang mahalaga lang kay Ro ay maging vampira. Kaya pinatay siya ni Song Hyun gamit ang sarili niyang Swiss knife at ininom ni Song Hyun ang dugo niya. Tapos ay binalot niya ang katawan nito at nilagay sa sasakyan at saka hinagis ng malayo sa karagatan. Nagkakaguni-guni na si Taejo na nagpapakita sa kanya si Kang Wo. Malaki naman ang naging epekto ng pagkamatay ni Kang Wo kay Mrs. Rock kaya lagi na siyang naglalasing hanggang sa maparalisa siya. Dahil paralisado ang kanyang ina at wala na ang asawa niya, pinayagan ni Taejo si Song Hyun na matulog sa kwarto niya. At ngayon ay pwede na silang magsama ng mas matagal. Kaso nga lang pareho na silang nagkakaguni-guni na lagi nilang kasama si Kang Wo para gumanti. Patuloy na inaalagaan ni Taejo ang paralisado niyang ina, naglalagay ng makeup nito, naglilinis, at nilalabas para makalanghap ng sariwang hangin. Isang hapon, binisita siya ni Youngdo mag-isa dahil nasa biyahe si Evelyn. Nagbigay ito ng pera kay Taejo at sinabing walang babae ang dapat mag-isa at sinubukang pagsamantalahan siya. Sinipa siya ni Taejo at sinubukang tumakas, pero hinawakan siya ni Youngdo at pinilit siyang manatili para pasayahin siya. Gabi na nang makalis si Taejo at nakasalubong niya si Song Hyun sa daan. At naamoy nito si Youngdo sa katawan niya. Makalipas ang ilang araw, pinagdiwang nila ang kaarawan ni Mrs. Raw. Naisip niyang di man lang pinagdiwang ni na Mrs. Raw ang birthday niya kaya sinampal niya to. Sinampal din siya ni Song Hyun dahil wala siyang respeto sa nanay niya. Kaya nagalit si Taejo at nasabi niyang kahit kailan ay di siya nasaktan ni Kang Wo at palabas lang niya na sinasaktan siya nito. Kaya nagalit si Song Hyun dahil yon ang dahilan kaya pinatay niya si Kang Wo. Pero sigurado daw si Taejo na papatayin niya pa rin si Kang Wo dahil sa selos. Tapos ay umiyak siya sa nanay niya at nagpanggap na biktima lang siya sa mga pangyayari. Paralisado si Mrs. Ra pero naririnig niya at nalalaman ng mga nangyayari sa paligid. Kaya ngayon alam niya na ang sikreto ng dalawa. Binaling ni Taejo ang sisi kay Song Hyun kaya nagalit si Song Hyun at binalibag siya nito. Bigla naman nang isay si Mrs. Ra kaya sinipiyar siya ni Song Hyun at sinamantala naman to ni Taejo para makatakas. Pero mabilis siyang naabutan at nahuli ni Song Hyun. Nagpasya siyang patayin si Taejo para makasama na nito ang asawa sa kabilang buhay. Umiyak siya dahil sa nagawa kay Taejo pero niyakap niya to at ininom ang dugo nito. Pero napansin niyang nakatingin sa kanya si Mrs. Ra kaya nakonsensya siya at nagsisi. Wala na siyang ibang maisip na paraan kung di pa inumin si Taejo ng dugo niya para mabuhay at maging vampira. Kaya dalawa na silang natutulog sa cabinet niya at lumalabas lang sila sa gabi.
Habang abala si Song Hyun sa pagpipintura, pinapakain naman ni Taejo si Mrs. Ra, pero napataka ng dugo niya ang pagkain nito nang di niya sadyang nahiwa ang daliri niya. At sa isang patak pa lang ay napagalaw na nito ang daliri niya. Isang araw, inimbitahan sila sa presinto para sa investigasyon sa pagkamatay ni Kang Wo, pero nakalusot sila nang sabihin nilang hindi sila gaano magkakilala. Kaya ginamit ni Song Hyun yung kotse pauwi, habang nagtaksi naman si Taejo para di sila mahalata. Pero bumaba din agad si Taejo at tinawagan niya yung pulis, nagpasundo siya at nagkunwaring may aaminin. Pero nang dumating yung pulis para sunduin siya, pinatay niya to at dinala sa gubat. Ininom niya ang dugo nito tapos ay nilibing niya to agad. Nang makauwi na siya sa bahay, ay nalasahan ni Song Hyun yung dugo ng pulis sa bibig niya. Sinabihan siya ni Song Hyun na di nila kailangan pumatay dahil dugo lang galing sa blood bank ang iinumin nila. Habang naghahabulan sila sa ibabaw ng mga bubong, sabi ni Taejo ay mas masaya daw at masarap kung sa katawan mismo ng tao manggagaling yung dugo. Nang sinubukang makipaghiwalay ni Taejo, binitin siya ni Song Hyun at binagsak sa ibaba. Siya na lang daw ang natitira kay Song Hyun at pinagbawalan siya nitong pumatay ng tao. Pero makalipas ang ilang araw, nagkaroon ng mga paltos ang katawan ni Taejo at sinusuka niya lang ang mga dugo na galing sa blood bank. Kaya tumawag ng doktor si Song Hyun pero para lang ipakain kay Taejo. Habang pinipilit niyang labanan ang konsensya niya, dumating yung mga kaibigan nila. Tinago nila yung katawan ng doktor at tulad ng dati ay naglaro sila ng mahjong. Pero napansin ng lahat na nakakasagot na si Mrs. Ra ng oo at hindi sa pamamagitan ng pagkurap ng mata at natuturo na nito ang mga letter sa mahjong kaya napaalam nito sa kanila na sina Taejo ang pumatay kay Kang Wo. Alam na ni Song Hyun ang susunod na mangyayari kaya umalis siya para di ito makita. Noon din ay pinatay sila ni Taejo pero naitago ni Song Hyun si Evelyn sa cabinet tapos ay pinigilan niya si Taejo. Pero sinakal siya nito at napatumba sa lapag. Ininom ni Taejo ang dugo ni na Song Dae at Young Do hanggang sa wala na siyang masipsip sa mga to. Di na daw kasi tumitibok ang puso nila sabi ni Song Hyun, kaya kailangan niya silang ibitin at hiwaan sa paa. Si Evelyn naman ay nakawala at nakakuha ng kutsilyo. Tapos ay sinaksak niya si Taejo pero syempre hindi ito mamamatay. Kaya nagpanggap si Song Hyun na pinatay niya si Evelyn habang kumuha naman ng lagare si Taejo. Tapos ay sinabihan niya to na kailangan na nilang umalis. Kaya sumakay sila sa kotse kasama si Mrs. Ra. Huminto sila sandali sa isang campsite para sa huling tikim ni Song Hyun. Nakatulog si Taejo habang nasa biyahe at nang magising siya ay nasa isang lugar na sila kung saan walang masisilungan at matataguan. Malapit nang sumikat ang araw kaya nataranta si Taejo. Sinira ni Song Hyun yung susi ng kotse. Nagtago siya sa compartment pero sinira to ni Song Hyun. Pumunta siya sa ilalim ng sasakyan pero inurong lang to ni Sang Hyun. Kaya sa huli ay tinanggap na rin ni Taejo. Kaya pareho silang umupo sa harapan ng kotse at hinintay nilang sumikat ang araw hanggang masunog sila habang nakatingin sa kanila si Mrs. Ra mula sa loob. Huwag mo kalimutan mag-subscribe para sa iba pang movie recap at i-turn on mo na rin ang notification bell. Salamat sa panonood at hanggang sa muli.